Praise God! Mapagpalang gabi sa bawat isa. Handa na ba tayong makinig sa salita ng ating Panginoong Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Sa pagpapatuloy po ng ating serye ng pundasyon, ako po ay tinalaga na magbigay ng salita sa pagsisisi sa mga patay na gawa. Ngunit bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat na magdasal. Kasabay ko, hallelujah. Panginoong dakila, hallelujah Jesus. Salamat Panginoon sa araw na ito, Panginoon. Salamat Panginoon sa hapon na ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, na itong iyong tinakda, O God. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, na magsanay, Panginoon, at matuto ng iyong mga salita, Panginoon. Ang mga salitang ito, Panginoon, ay alam namin na gagaling sa iyo, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, na makinig sa iyong mga salita, O God. At higit sa lahat, Panginoon, may itanim ito sa aming mga puso at may isabuhay namin ang mga salitang aming maririnig. Panginoon, gamitin mo ako, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. At tago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, na salita mo lamang ang siyang maririnig, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas ko sa ngalan mo, Jesus. Amen. Amen. So, dadako nga tayo sa unang bato. Diba? Sinabi, bato ng pundasyon. At ito ay ang pagsisisi sa mga patay na gawa. Ito po ay nanggaling sa Aklat ng Hebreo. Ayan. Aklat ng Hebreo, basahin natin sabay-sabay. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Amen. So, ang una pong salita ay ang pagsisisi sa mga patay na gawa. Kung babasahin po natin ang Aklat ng Hebreo, ito po ay isang sulat sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesus na minsan po ay nagkaroon na ng pananampalataya sa Panginoon, ngunit sila po ay nawawalan ng gana. Marami sa kanila matagal nang nananampalataya, ngunit ang kanilang pananampalataya ay hindi umaangat. So, kaya nagkaroon dito ng pag-uusig ang Panginoong Hesus at sinabi dito sa kanila ni actually, ang writer po ng librong ito ay hindi po, wala pong pero ang nagsulat po ng librong ito ay sinabi na bakit nga ba kayo ay hindi kayo nag-grow? Bakit parang ang tagal nyo na, ngunit parang gatas pa rin ang inyong kumbaga ini-intake kung sa pagkain pa. So ito po ang dahilan kaya sinabi sa kanila na tigilan na natin ang pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasadlakan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa. So, ano nga ba ang pagsisisi? So, yun ang unang tanong natin. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagsisisi? Una, ang pagsisisi ay lubos na kailangan upang ang sinumang tao ay matayo at matatag kay Kristo. Amen po ba? Amen. Amen. Lahat tayo ng tao nang hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, lahat tayo ay makasalanan. Ano nga ba ang dahilan bakit tayo lumalapit sa Panginoon? At ano ba ang dahilan para makapagpatuloy tayo sa Panginoong Jesus? So, ang una po natin gagawin, repentance. Yan po sinasabi, pagsisisi. Kailangan natin mag-repent sa ating mga kasalanan. Kung ano man ang mga bagay na ginawa nating makasalanan noong unang panahon na hindi tayo Kristiyano, kailangan natin yung pagsisihan. Yan po ang sinasabi dito sa una. Ang pangalawa po, ito ang unang batong pundasyon upang tayo ay makapagtayo ng ating buhay Kristiyano, espiritual na buhay at Kristiyanong pananampalataya. So sa makatuwid, hindi tayo magiging ganap na Kristiyano kung hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. So iyan po ang unang-unang gawin. So kung halimbawa ako dati, hindi po ako Kristiyano, hindi po ako ganap na Kristiyano. Isa po akong Katoliko, /Aglipayan. Nagsisimba po kami lagi. So masasabi natin na, Kristiyano kami. Pero nung nakilala ko po ng totoo ang Panginoong Hesus,
doon po ako natuto na humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. At mula noon, nabuhay po ako sa pundasyon ng Panginoong ito, ang pagsisisi sa mga kasalanang nagawa noong una pa, noong hindi pa. Sabi nga, the old has gone, the new has come. So, yan pong sinabi. Ang pangatlo, ito ang unang pangaral ni Juan Bautista ng Panginoong Jesus at ng kanyang mga apostol. So, kung babasahin po natin ang Biblia, ito po ang unang pangaral ng mga unang-una ng Panginoong Jesus. So, nung siya po ay nagsimulang mangaral, ito ang una niyang binigyang diin. Ganon din ni Juan Bautista at ng kanyang mga apostol. So, isa-isahin po natin ang mga verses po ng mga Bible na ito. So, una po sa aklat ng Hebreo 6:1. Ay, teka, ito pala, mali. Unang mensahe ni Juan Bautista. So, ito po ay nanggaling sa aklat ni Mateo 1-3, sinabi niya. At nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, magsisisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, hihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Amen? So, alam po natin na bago po ang Panginoong Jesus ay dumating, nauna na po pinadala si John the Baptist or si Juan Bautista, sapagkat siya ang nagpalaganap muna ng mga salita sa mga tao nang malaman nila kasi siya po yung pinadala para magbautismo sa Panginoon. Ito ay nakasaad sa aklat ng Isaiah. So, para po ang lahat ng tao na magbautismo, kailangan po nila ay magsisi muna sa kanilang mga kasalanan. Kaya po nauna siyang nagpalaganap ng salitang humingi tayo ng repentance. Kaya nga diba, bago tayo nagpapabautismo, lahat muna tayo ay humingi ng kapatawaran. Hindi pwedeng magpabautismo tayo na wala tayong tapat na pagsisisi sa Panginoon sa lahat ng ating mga nagawa. Amen? So, ang pangalawa po, ito rin ay unang mensahe ng Panginoong Jesus. So, nung Panginoon ay magsimula sa kanyang ministry, he was 30 years old, di ba? Ito yung panahon, basahin natin, Mateo 4:17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Amen. Ang talata pong ito ay nanggaling ito sa panahon na ang Panginoong Jesus ay nanggaling sa yung pag-aayuno. 40 days and 40 nights. Ito yung panahon na siya ay natempt ng kalaban at ito ay kanyang pinagtagumpayan. Pagkatapos lamang niyang mag-ayuno ay nagsimula na po siya sa kanyang ministry. So, ganun din po ang turo sa atin. Kaya nga po tinuturuan tayong mag-ayuno sapagkat kailangan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kagaya ng pagkasabi po sa atin ng ating pastora, kailangan natin mapuspos muna bago tayo makapagsalita, makapag-share. Kailangan natin ang presensya ng banal na Espiritu. At ito nangyari sa Panginoong Jesus. Nung matapos siyang mag-ayuno, nalaman niya na si Juan Bautista, dahil nga sa panahon na yun, nagpapalaganap siya ng mga salita, ang mga tao ay hindi sumasang-ayon, maraming kumukontra sa kanilang pananampalataya. Siya ay pinakulong or pinalayas. Nung panahon na yun, doon na-trigger ang Panginoon, pumunta siya sa isang lugar, sa Naphtali and, alimutan ko yung isang lugar. Isa po itong lugar sa Naphtali na doon siya nagsimulang magpalaganap. Ito rin po ay ayon sa aklat ng Isaiah. Ito po ay isang revelasyon na sa panahon ng New Testament. So doon nagsimula ang Panginoong Jesus at itong sinabi niya sa mga tao. Kasi yung mga tao nung sa lugar na yun ay napaka-makasalanan. So sabi niya, mula noon ay nagpasimulang mga Jesus at magsabi, magsisi kayo. So para po sila sumunod sa Panginoon, hindi pwedeng susunod lang sila. Kagaya sa mga turo, di ba? Sa atin, bago tayo sumunod sa Panginoong Jesus, kailangan muna natin kalimutan lahat ng mga bagay na mga ginawa natin dati. At even ang mga bagay na mahirap nating pakawalan, tinuturuan tayo ng Panginoon na tanggalin natin yun. Kailangan natin magsisi para tuluyan tayong tumayo sa kanyang pundasyon. Amen? At ang unang mensahe naman ni Pedro sa araw ng Pentecostes.
Ito ay galing sa aklat ng mga gawa. Basahin natin. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. So, kasi po lahat po ito ay meron siyang mga background story. Ito yung panahon ng Pentecostes na si Pedro ay siya ang namumuno noon. Wala patay na ang Panginoong Jesucristo sa panahon na ito. Ang banal na Espiritu ay sinakop silang lahat sa lugar na yon. At ang panahon na yon sila ay nagsalita ng mga iba't ibang lingwahe. So, different tongues. At yung mga taong pumaroon, nagtaka sila, bakit nga ba po? Anong nangyari? Bakit nagsasalita sila ng mga salita namin na hindi naman nila yun alam? So, ito yung panahon na si Pedro ay sinasabihan ng mga nandoon. Kaya sabi niya, kayo tumigil na ng pagsasalita ng at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo at ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, yun po. Ang pang-apat, ang unang mensahe naman ni Pablo about sa pagsisisi, mga gawa 2021, basahin po natin. Na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So ito po yun siya sa panahon na paalis na po siya, papunta siyang Jerusalem. Tinuruan niya ang mga tao kung paano po ang totoong pagre-repent. Sabi niya, na sinaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So sa kanyang daan, kasi hindi po niya alam ang mangyayari sa kanya sa panahon na pagpunta niya ng Jerusalem. Ngunit bago siya lumisan, sinabihan niya ang lahat ng kanyang mga followers sa lugar na yon na mangagsisi sa kanyang kasalanan. So yan po ang kahalagahan. So makikita po natin sa apat na mga mahahalagang character sa ating Bible, higit na ang ating Panginoong Jesus. Ang unang bagay na kanilang itinuturo para maiakay nila ang mga katauhan sa pananampalataya sa Panginoon ay ang pagsisisi. Amen? So, ganun din po sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng lumakad kasama ang Panginoong Jesus nang wala tayong totoong pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Pwede tayong lumakad ng kasabay ang iba, ngunit wala yung pundasyon. Hindi nabuo ang pundasyon ng pagsisisi sa atin. So, ang susunod, ano nga ba ang kahalagahan ng pagsisisi? So, dito natin malalaman, bakit ho ba kailangan magsisi muna bago tayo maging Kristiyano? Amen? So, ang una po, ang pagsisisi ay unang hakbang sa isang tunay na buhay Kristiyano at Kristiyanong pananampalataya. Amen? So, yun na po nga po ang nabanggit ko. Ito po yung unang hakbang natin. Hindi tayo pwedeng maging Kristiyano kung wala tayong tapat na pagsisisi sa Panginoon. Sabi nga ulit sa Hebreo 6:1, ito ay tinatawag na kinasasaligan o pundasyon. So kaya nga siya number 1, foundation. Pwede ba tayong magpabaptize? Pwede ba tayong mag-worship sa Panginoon? Pwede ba tayong gumawa ng mga mga miracles if we didn't started para sa salitang pagsisisi. So, unang-una po yung pagsisisi natin sa ating mga nagawa. Pangalawa, kung ang pundasyon ay hindi na mailalagay ng tama at maayos, ang Kristiyano ay magiging, una sa lahat, mabuhay o hindi matatag. So, ang sinabi nga ng una nating salita, ang ating pundasyon ay ang ating Panginoong Jesus. At ang pagsisisi natin sa ating mga kasalanan ay ang pagsunod sa kanyang mga salita. Ngayon po, kung tayo ay hindi nagsisi, hindi tayo magiging matatag sa ating mga pananampalataya. Amen. Pwede para tayong mga, Alon. Mga alon na kahit saan-saan lang itatapon, di ba po? So, yun ang kahalagahan ng ating matatag na pundasyon. Bago simula ng buhay pananampalataya, siguraduhin natin na ang ating pundasyon ay ang Panginoong Jesus at ang katapatan natin sa ating mga pagsisisi.
Pangalawa, hindi makakayanang makatayo sa pagsubok ng buhay. Amen. Amen. Kaya nga po marami sa mga kapatiran, pag nagkakaroon ng pagsubok, minsan po ay nawawala kaagad sapagkat ang kanilang pananampalataya ay hindi malalim sa Panginoon. So, yung kanilang pundasyon, kaya bakit nga ba tayo ay nagkakaroon ng di natin nakakayanan ang mga temptasyon sapagkat hindi tayo tuluyang nagsisi sa ating mga kasalanan. So, isang example lang po natin. Halimbawa po ay bago ka naging Kristiyano, marami ka nang ginagawang dishonesty sa buhay mo. For example, in your work. Marami kang ginagawang bagay na hindi dapat ginagawa. So, it's a form of dishonesty. Ngayon, Kristiyano ka na, patuloy ka na sa iyong paglilingkod sa Panginoon, ngunit hindi mo naman tuluyang nawala or kinalimutan ang iyong mga bagay na ginawa noong dati. Dishonest, Christian ka pa rin. Amen. So, ang mangyayari sa iyo, mapapahama ka sa huli. Malalaman at malalaman ang iyong mga ginagawa, lalo pat nasa Panginoon ka, di ba? Hayag ang iyong magawa. At ang Amen. Panginoon ang gagawa ng paraan para mahayag ka. Amen. Para mabago ka niya. So, pag nahayag po ang ating gawa na hindi mabuti, ibig sabihin, hindi tayo gumawa ng bagay na tama sa simula pa lang. Hindi tayo nagsisi talaga sa ating kasalanan. Amen. Kasi kung nagsisi tayo sa simula pa lamang, hindi na tayo mapapahamak in the future. Di ba po? Ang dishonesty natin hindi mangyayari sa buhay natin as Christian. Because from the beginning, alam natin na mali ang ginagawa. Ganon din po sa mga Kristiyanong nahuhulog sa pagkikipag-apit. Di ba po? The lust of the flesh. Marami po sa mga Kristiyano ang pinagdadaanan yan sa buhay nila. Ngunit kung tuluyan po tayong, kung nilet go na po natin ng tuluyan ang mga ganyang bagay, hindi tayo matitisod sa mga ganyang kasalanan. Hindi na tayo titingin sa iba. Kahit may gwapo or may maganda dyan. Di ba? Hindi na tayo matitisod sapagkat alam natin na kasalanan pala yun. Pag tumingin tayo sa iba, kahit may asawa ka na, tumingin ka pa sa iba, kasalanan pala yun. It's a form of adultery. Amen. So kung hindi natin alam yon, kung hindi matibay ang ating pundasyon sa pananampalataya sa Panginoon, tayo po ay madaling matisod. Kaya pag ganyan na, dumating na tayo sa, kaya nga sabi niya, hindi na makakayanan at hindi na tayo makakatayo sa pagsubok ng buhay. At letter C, kalaunan ay babagsak at ang ating spiritual na buhay ay hindi mananatili at mawawala. Amen? Di ba totoo nga po yung sinasabi na, una, natitempt ka lang. Kung inaalaw po natin yung temptasyon na lumapit sa atin, we have, kumbaga hindi po natin kasalanan as Christian na natitempt tayo, nakasulat po yan sa Biblia. Pero ang temptasyon po ay pag pinayagan natin sa buhay natin, doon po tayo nagkakasala. Una po, maliit lang na kasalanan hanggang sa lumalim na yung kasalanan natin. At pag lumalim na yung kasalanan natin, nagkakaroon tayo ng conviction sa puso natin. At minsan, yung conviction na yon hindi nagagaling sa Panginoon. Sinasabihan tayo ng kaaway na hindi ka worthy. Diba? Doon tayo nagsisimula na makasalanan ka, ba't ka palalapit? Diba? Kaya minsan marami sa atin ang lumalayo. Marami sa mga kapatiran na instead na lumapit, ay patuloy na lumalayo sapagkat ang pundasyon po ng pagsisisi ay hindi na pangatawanan, kumbaga. 'Di ba? Yung puro lang salita, hindi po sa gawa. So, marami po kaya po nagsisimula yung tinatawag natin na backsliding. Bakit nga pa may mga kapatid tayong backsliding? Minsan sobrang init na init sa pananampalataya. Ngayon, pag niyaya mong magsimba, hindi mo na maaya. So, yan po yung dahilan sapagkat kalaunan sila ipabagsak sa kanilang espiritual na buhay. So, yun po yung ating dapat tandaan at dapat nating isapamuhay na ang pagsisisi sa ating kasalanan ay sa araw-araw. Hindi, kaya nga 'di ba sa model prayer natin, forgive us our sins. Kailan ba tayo pwedeng magdasal? Di ba? Hindi ba araw-araw? Kung pwede nga lang oras-oras, pwede tayong magdasal tayo sapagkat tayo ay constantly sinning. Hindi tayo yung malinis. Kung minsan tayo nalinis, ay malinis na tayo. Araw-araw tayong nagkakamali, araw-araw tayong nagkakasala, at ang tentasyon ay laging nandyan. So, kaya kailangan natin patatagin ang ating pagsisisi at ang ating pananampalataya sa Panginoon.
Amen? So, ang susunod po ay, ano nga ba ang kaibahan ng pagsisisi sa pagkakakumbinsi o pagkakahikayat tungkol sa kasalanan? Medyo malalim po siya. Pero ang ibig sabihin po nitong pagkakakumbinsi o pagkakahikayat tungkol sa kasalanan ay you are being convicted. Na-convict ka na may kasalanan ka pala. Kumbaga, nalaman mo na may kasalanan ka. So, ano bang kaibahan ng pagsisisi kaysa sa conviction mo? So, una, basahin natin to. Ang conviction ay ang nagpapauna sa pagsisisi. So, bago po tayo magsisi, syempre, kailangan muna nating malaman na may kasalanan pala tayo. Pwede ba tayong magsisi sa isang bagay na hindi natin alam na kasalanan? Kaya nga maraming mga tao na ayaw magsisi kasi ayaw magbago sapagkat tingin nila kanilang ginagawa ay tama. Di ba po? So, ang sabi dito, ang conviction ay nagpapauna sa pagsisisi. So, mga halimbawa po ito sa Bible. Basahin po natin ang aklat ng mga gawa, 2:37-38, sabay-sabay. Nang marinigan nila ito, ay nangasakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa kapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Amen. So, nagsalita po dito si Paul, si Pablo sa mga tao sa Jerusalem. Ito yung panahon na kinuwento niya kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay nila. Kung gaano kabuti ang Panginoong Jesus na iniligtas sila. Ang mga taong nandun ay na-convict sila. Na-convict ang mga tao. At sabi nga nila sabi nila, mga kapatid, anong gagawin namin? Nagtanong sila, ano ba pwede namin gagawin para kumbaga mabayaran ang kanilang mga kasalanan. So, anong sabi sa kanila ni Pablo? Mga kapatid, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo. So, yun nga po, kaya tayo nagkakaganyan ngayon sa panahon ngayon. We are continually, pinagpapatuloy natin ang ating, ang ganyang pong, pananampalataya sapagkat yan ay turo sa atin na kailangan natin magsisi sa mga kasalanan, kasunod noon ay magpapabautismo tayo. Amen? So, sila po ang mga taong nalaman nila na na-convict sila sa kanilang mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanilang conviction, humingi sila ng tawad, nagsisi, at sila ay nabautismuhan. So, una, ang mahikayat muna sila sa kanilang mga kasalanan at ang sumunod ay ang pagsisisi. So, ganun po yun, hindi po yan pwedeng magsisi ka muna bago ka mahikayat ng iyong mga kasalanan. Amen? So, mahikayat ka muna na may kasalanan ka, malaman mo may kasalanan ka, and from that sin, humingi ka ng tawad, doon pupunta ang pagsisisi sa lahat ng iyong ginawa. So, ang resulta po doon sa pag-uusap ni Pablo sa mga taga-Jerusalem noong panahong iyon, 3,000 kaluluwa ang nagsisi, sumampalataya sa Panginoon at nangagbautismuhan sa tubig. So, ganun po kagaling ang katotohanan ng pagsasalita ng, di ba, pag nagsasabi tayo, kaya pag share tayo ng salita, sinasabi muna natin ang kabutihan ng buhay ng Panginoong Hesus at ang kanyang ginagawa sa atin. Kasi kung hindi naman sinabi ni Pablo doon sa mga tao na yan, ang ginawa ng Panginoon sa kabila ng, di ba, mga Judeo, mga taga-Jerusalem, silang nagpapatay sa Panginoong Hesus. Sila ang mga pinili, ngunit sila ang nagpapatay. So, sinabi sa kanila ni Pablo, ganito ang iyong ginawa sa Panginoong Hesus, sa kabila ng inyong ginawa, kayo pa rin ay mahal ng Panginoong Hesus. Nagpakamatay siya para sa inyo. Kaya sila na-convict. Nung na-convict sila, anong pwede namin gawin? So, sinabi sa kanila ni Pablo, kayo ay magsisi at kayo magpabautismo. So, sa araw din niyaon, nagkaroon ng 3,000 kaluluwa na nagsisi, sumampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. At ito naman, sa kabilang dako, hindi lahat ng nakumbinsi o nahikayat sa kasalanan ay nagpapasya ng magsisi. Ito po yung bagay na dapat nating matutunan bilang mga Kristiyano, bilang mga nagpapahayag ng mga salita ng Panginoon, na hindi po lahat ng ating mga nasisharean ay nako-convict. Hindi po sila lahat ay
nakukonvict na makasalanan sila. Kaya nga iba, sinasalangsang tayo. Hindi tayo sinasabihan, hindi tayo, kumbaga lahat ng sinasabi natin ay kanilang, sinasalungat nila, meron silang sariling pag-iisip. So, nakasulat din po sa Biblia yan na hindi lahat ng nakumbinsi o nahikayat sa kasalanan ay nagpasya na magsisi. So, kahit pa alam nilang may kasalanan sila, dito po pumapasok yung pride. Minsan po alam natin makasalanan tayo. Minsan po alam natin na marami tayong mga pagkukulang. Pero we deny it with ourselves. Hindi natin inaamin na marami tayong pagkakamali, marami tayong pagkukulang. So, ano po yung mga halimbawa? Una po sa aklat ng mga gawa, basahin po natin. Nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso, at siya'y pinagagalitan nila ng kanilang mga ngipin. Datapwat sila'y nagsigawan ng malakas na tinig, at nagtakip ng kanilang mga tainga, at nagkaisang siya'y dinaluhong, at siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nangangalang Saulo. At kanilang pinagbatuhan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ito naman po si Stephen, nangaral siya sa mga tao. Pero itong mga taong ito, instead na magsisi sa kanilang mga kasalanan, sapagkat pinakita sa kanila kung ano ang kanilang pagkakamali at alam nila na nagkamali sila. Ngunit ang kanilang ginawa, instead of accepting, instead na tanggapin ang kanilang pagkakamali at magsisi, anong ginawa nila? Yung taong naghayag sa kanila ng katotohanan, they stone him to death. Diba? So, yun po yung halimbawa ng mga taong mga mataas ang pride. Mataas ang pride, ayaw tanggapin ang pagkakamali. At kung sino pang nagsasabi ng katotohanan ay siya pang magiging mali sa kanilang paningin. Amen? At nangyayari po yan sa lahat ng event sa simbahan, di ba po? Kaya marami ang nagsasisi-alisan dahil hindi matanggap ang pagkokoreksyon. Amen? Amen. Ang susunod po ay sa aklat ng mga gawa 24 to 25. Datapwat ng makaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama si Drusilla na kanyang asawa, na siyang Judea, at ipinatawag si Pablo at siya'y pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo. At samantalang siya'y nagsasalaysay tungkol sa katuwiran at sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nanglabot si Felix at sumagot, Ngayon humayo ka, at pagkaroon ko ng kaukulang panahon, ay papatawag kita. Amen? Yun lang. Ano ako. Pero ang storya pong ito ay panahon ng pag-uusig po kay Pablo. Alam po natin na si Apostle Pablo ay marami siyang pinagdadaanan sapagkat siya ay hayag sa kanyang mga pagsasalita tungkol sa gawa ng Panginoon at sa mga bagay na darating pa. So, sa panahong ito, si Pablo po ay inuusig. At ang nakatayong taga-usig ng panahon na yun ay si Felix. So, si Felix, bagamat siya ay, kung nakababasa po natin, si Pablo ay nahihikayat na niya siya. Nalalaman na niya, kumbaga nadadala na siya. Pero nang sinabi niya, hindi mo na kita kakausapin. Ang ginawa ni Felix, kung babasahin natin ang susunod pang mga kabanata, ay nagpalit siya. Nag-iba na yung pamumuno nito, ay hinayaan niya si Pablo sa kulungan. Hindi niya tinulungan. Kahit alam niyang walang kasalanan si Pablo. Kasi na-convict siya. Nung nag-share na sa kanya si Pablo kung ano bang yung ginawa, may kasalanan ka ba? Alam niyang walang kasalanan si Pablo, ngunit hindi siya naniniwala. I mean, pinili niyang hindi maniwala, pinili niyang tumakas sa katotohanan. At ang masaklap nito, pinasa niya pa ang kapangyarihan sa iba hanggang na umalis na lang siya sa kapangyarihan, ay hindi niya ito tinulungan si Pablo. Kaya dito na sumunod-sunod ang mga pangyayaring marami. Pero si Pablo, di ba kasi siya ay isang, kumbaga, lawyer. Siya ay isang, yung marunong siya sa batas. Pariseo, marunong siya sa batas at pinagdaanan din niya mag-persecute ng mga Kristiyano. So, along the way, pinagtatanggol niya ang kanyang sarili hanggang makarating siya sa Roma. So, sa mga ibang storya naman po. Pero ito po yung ibig sabihin na si Felix, alam po niya ang katotohanan, ngunit binaliwala niya. Ganon din po tayong mga Kristiyano. Minsan, or even sa mga hindi Kristiyano, alam na natin ang katotohanan, pero pinipili nating escape
Umalis tayo. Takpan ng tayo. Hindi natin papakinggan ang mga salita ng Panginoon kasi out of our comfort zone. Kita mo siya may katungkulan, maganda ang kanyang buhay. Bakit niya mas piniling hindi pa Kasi pag pinakawalan niya kasi dito si Pablo, ang mga Hudeo naman ang mag-aano sa kanya. Sila naman ang kasi sila yung nagpakulong sa kanya eh. So takot siya na mag-aaklas sa kanila. So yun po ang dahilan bakit mas pinili niya yung comfort zone niya. Huwag na lang, hayaan mo na lang siyang makulong. So sa atin po, sa mga mananampalataya, lagi po natin piliin ang katotohanan. Minsan po kinapapahamak na ating mga sarili, kaya minsan marami tayong, di ba hindi tayo nagkakaroon ng, may mga tao kasi na pag nagsasalita ka ng tama ay minsan tingin sa'yo ay masamang tao. Baliktad, di ba? So, ganun po yung buhay natin as Christian. Kailangan po natin magpatuloy. Sapagkat halimbawa ni Pablo, pinapakita niya, kahit pa iusigin siya ng maraming tao, kahit saan pa siya dalhin, naninindigan siya sa katotohanan. Amen? So, bilang konklusyon po ng ating pag-aaral sa pagsisisi, una po, ang pundasyon natin sa ating buhay Kristiyano ay ang pagsisisi natin sa ating mga patay na gawa. So, alam ko po ay naunawaan natin na bago po tayo lumakad sa pagiging Kristiyano, yan po ang una nating hikayatin sa mga hindi nananampalataya ang magsisi sa kanilang kasalanan. Ang pangalawa, ang katatagan at kakayanan natin na tumayo sa gitna ng pagsubok sa buhay ay nakasalalay sa tama at maayos na pundasyon ng pagsisisi. Amen? Kasi nga po, sabi ko nga, pag hindi tayo malalim sa ating pananampalataya, kagaya nga sinabi natin sa aklat ng Mateo 7:24 to 27, piliin natin ang pundasyon na ating katatayuan. Buhanginan ba o sa bato? So tayo pong mananampalataya, alam na natin ang ating kasagutan. Amen. Sapagkat tayo ay... Si Jesus ang matibay na bato. At ang pangatlo, ang pagsisisi ay bunga ng panghihikayat natin sa karanasan tungkol sa ating kasalanan. Datapot hindi lahat ng naghikayat ng kasalanan ay nangagsisi. At laging po nating tandaan para hindi po tayo mawalan ng loob sa ating pong sa salita ng Panginoon, sa ating pagpapahayag, hindi po lahat ay makokonvict. At hindi lahat ng nakonvict ay magsisi. So, ganun po talaga. Ganun po talaga. May mga tao po talagang hindi pinili at may mga tao po talagang hindi umaayon sa salita ng Panginoon. So, huwag po tayong mawala ng loob pag nakasalubong po natin ang mga ganyang klaseng mga tao. Amen? At iwanan ko po kayo sa verse na ito. Ito po isa sa mga paborito kong verse. Sa aklat ng mga taga-Roma 6:2-14. Sige. Nalalaman natin na ang ating datihang Teka po, saglit lang. Meron din ako dito. Ay, kalaki. Masyado malaki Ulit. siguro. Mga taga-Roma, nalalaman ganyan lang. natin Hindi na ko ang nakita. ating datihang pagkatao Nakita ay niyo? kalaki niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy wag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Datapwat kung tayo nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Amen. Na nalalaman natin si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi naghahari sa kanya, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapot ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo. Ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos na kay Kristo Jesus. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos ng tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Amen. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Amen. Isa pong magandang Praise pagpapala sa Panginoon na pag tayo po ay tuluyang nawala na sa kasalanan,
ang Panginoon ay namumuhay na sa atin at tayo ay namumuhay sa Panginoong Amen. Jesus. Amen? So, sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po ay magdasal. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Father. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming natutunan sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay nagsasalita, Panginoon, at nangungusap sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming mga natutunan sa hapong ito, Panginoon, ay magsilbing aral, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa aming paglakad sa iyo, Panginoon. Na patuloy kami, Panginoon, na tumayo, Panginoon, sa pundasyon, Panginoon, na bato, Panginoon, na hindi matitinag ng anumang pagsubok sa buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, sa paggabay sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, higit pa sa paggabay mo sa akin, O Diyos, sa aking pagtayo, Panginoon. Lord, lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang, sa Panginoong Jesus. Amen. Amen.